Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, April 2. Ang ebanghelyo natin ay John 20:11-18. Sabi ng ebanghelyo, Mary stood weeping outside the tomb, and as she wept, she bent down to look inside. She saw two angels in white sitting where the body of Jesus had been, one at the head, one at the feet. They said, "Woman, why are you weeping?" She answered, "Because they have taken my Lord, and I don't know where they have put him." Dalawang bagay na na-combine, hindi magandang i-combine. Ang pag-iyak at ang pag-interpret. Si Maria ay umiiyak dahil sa kalungkutan, dahil hindi lang pinatay si Jesus, kundi ngayon ay wala siya. Pinuntahan niya. Yung only consolation na hinahanap niya is ipahid ng langis ang bangkay ni Jesus at makaroon ng huling bonding sa Panginoon bagong tuluyan na isara forever ang libingan. Yun ang kanyang balak. But then pagdating doon, wala ang bangkay ni Jesus. So, matindi ang luha, and dahil sa matinding luha, nag-interpretasyon siya. Ang kanyang interpretation is ninakaw ang bangkay. Yung nakita niya is wala yung bangkay. Ang kanyang interpretasyon ay ninakaw ang bangkay. Kapag sinama mo ang oras ng matinding kalungkutan at kapighatian, at sa oras na yan, na tinatawag ni Saint Ignatius ay desolation, sa oras na yan, gumagawa ka ng pasya, gumagawa ka ng decision in your life. If when you are so sad, you decide to separate from your husband, to quit your job, or to get out of religious life, or to stop going to church, if sa moment ng kalungkutan, ng matitinding pag-iiyak, ikaw ay nag-iinterpretasyon at nagdedesisyon, malaking chances are makakamali ka. So if you are so sad crying, have a good cry, but always with the hope na interprets everything. Refrain from interpretation. Aabangan lang ang gagawin ng Panginoon. Kapag hindi malinaw, hindi nakikita, hindi mo alam saan tutungo, aabangan mo nga ang gagawin ng Diyos na lagi ay para sa iyong ikabubuti. At kung nagustuhan mo ang video ito, pass it on. Click forward, share mo sa mga group chat, punuin natin ng good news ang social media. Gawin natin viral, araw-araw ang salita ng Diyos. And God bless.